Hello ha mga kamarites, cooking show na naman tayo. Ako ay nalilito na dyan sa oras na yan sa dami nilang request na ipapaluto. Ayun na nga kasi yung panganay hindi ko makain ng sinabawang manok na may vegetable na kulay orange. Kung baga tomato paste. Sabi na nga mo ko, mayroon daw chicken broast or chicken fillet doon. Yun na lang daw ang gawaan ko ng paraan. Kahit anong gusto kong luto. Basta magustuhan daw ng panganay. Nakita nyo yan? Yung sinain ko, nilagyan ko ng sliced bread. Nasubrahan ko ng tubig. Nakalimutan ko siyang tanggalan ng tubig. Kasi dito kasi, pag nagluluto ka, hindi ka tulad sa atin pag magsasaing tayo ay hayaan na natin kumulo at maubusan ng tubig. Dito hindi. Kailangan mong tanggalin yung tubig pag lumambot na yung rice. At siyempre dahil kumulo-kulo na yung manok at yung iba pang gulay na sinabay ko sa pinakuluan kong manok. Siyempre, nilagyan ko na ng mga iba pang pampalasa at itatapon ko na rin yung sliced bread na nilagay ko sa aking sinaing na kanin. Tamang halo lang sa aking niluto na marag kung tawagin nila dito. Sa atin ay sinabawan manok, kaya lang nilagyan ng tomato paste. Yan ang ayaw kainin ng aking alagang panganay. At siyempre, magsasaing ako ng puting rice para dyan. At ito naman yung sinasabi ng aking madam na chicken pili or chicken strip or chicken broast. Ang daming pangalan. Ang gulo kasi nila eh. At sisimulan ko na siya iluto sa air fryer. Siyempre, 3 lang yan. Kasi nabawasan na yan kahapon. Naisip-isip ko na mahilig naman sila sa mga chicken breast or chicken fillet or chicken nuggets. At saka yung nasa frozen na vegetable ay yun na lang ang gagawin ko. Lagyan ko lang sa taas ng cooking cream at mozzarella cheese. Kasi mahilig din yung panganay ko ng mga cheese. At siyempre, may ginayat ako dyan na sibuyas, bombay. Igigisa ko lang siya. Ipapa-brown ko lang hanggang sa lumabas na yung aroma nila. At saka ko na rin isusunod yung gulay na sinasabi ko na nasa frozen. Habang hinihintay ko pa mag-brown yung ginigisa kong sibuyas, bawang, ay ilalagay ko muna yung natirang gulay na mabilis lumambot sa pinapakuluan kong sabaw na manok. Kasi mabilis lang yung siya lumambot, kaya hindi ko na sinabay sa carrots at saka patatas, 'di ba? Tsaka yung talong. Pinahuli ko na lang siya kasi mga 5 minutes lang yan tapos na. At siyempre, tamang halo na naman para makulayan din yung talong at saka yung okra na last na nilagay ko. Mabilis lang naman yan lumambot. 5 minutes lang yan or 8 minutes. Okay na siya. At syempre, ayun yung ginigisa kong sibuyas, bawang na para sa vegetable na ilalagay ko doon sa pagkain, lunch ng aking panganay. At syempre, tatakpan ko na rin yung nilagyan ko ng gulay. At ayun na nga, nakalimutan ko na sobrang lakas ng apoy. Number 6 na talaga. Kaya nangitim na yung sibuyas, bawang. Hindi na yung brown. Nangitim na talaga. At siyempre nilagay ko na yung gulay na sinasabi ko. Paulit-ulit. Naglagay rin ako ng mga pampalasa. Asin lang yan. Saka black pepper. Simple lang naman yan. Hindi sobra-sobrang bubunggahan. Kasi ang sabi sa akin ng amo kung ano yung dapat kong iluto. Nasa akin na daw yung recipe kung anong gusto kong recipe doon. At siyempre parang kunti lang yung nailagay ko na vegetable. Nag-open pa ako ng iba para madagdagan ko. At naalala ko pala, mayroon akong magic sarap. Hindi. Parang magic sarap lang yan sa atin. Kung dito yan sa quiet. Pero parehas lang sila. Yun nga lang, pag dinamihan mo ng lagay niyan, parang pumapait siya. Kakaiba yung dito. Mas masarap talaga yung sa atin. Sayang nga lang at hindi ako nakadala ng magic sarap. Para yun na yung ilagay ko sa mga niluluto ko na. Kaya lang hindi pwede. Baka magalit sila, malasahan nila. At naglagay rin ako ng paprika. Optional lang yun. Mahilig naman sa maanghang yung panganay. At iwan ko lang kung magustuhan din ng amo kong yung niluluto ko. Kasi sabi niya, 2 daw sila ng kanyang panganay. So, ayun na nga. Okay na siya. Luto na siya. At syempre, magre-ready na rin ako ng lalagyan ko. At parang madilim paliwanagin na ayun. Dapat kasi maliwanag para makitang-kita niyo ako.
'Di ba? At hindi ko nagustuhan yung kinuha ko na lagyanan ko ng chicken pili. Ang gusto ko yung medyo may kahabaan kasi malalapad yung chicken pili na yon or chicken broast or ano pa. Basta yun na yun. Yan yung nakita ko na pwede dyan ko na lang siya ilagay. At siyempre isasauli ko na rin yung isa kanina na nilabas ko para hindi na magulo sa aking kusina. At ayun na nga, okay na siya. Medyo hindi pa masyadong nag-brown para sa akin. Mayroon pang 5 minutes. Kaya hintayin ko na lang siya kung hanggang matapos yan para magiging as in golden brown. Oy, charot. May nalalaman na siyang golden brown. And then, ayun na nga, tumunog na. Okay na siya. Tapos na yung 20 minutes ko siya niluto sa air fryer. At siyempre, ayan na, ipaglalagay ko na kung saan ko siya pwedeng ilagay. Ayun na nga. Nakita niyo naman ang lalapad, di ba? Parang chicken broast yung nakasulat doon. At siyempre, yung ginisa kong gulay ay ipaglalagay natin dyan. Kukuha muna ako ng cooking cream at saka yung mozzarella cheese. Minsan kasi nahihirapan ako i-pronounce pa yan eh. Pwede ko naman sabihin na cheese lang, di ba? At siyempre, yan yung cooking cream nila. Nagagamitin natin dyan. Konti lang naman ang ilalagay ko. Kasi hindi pinapakain ng madami yung panganay ko ng mga ganyan na cooking cream. Ganon, mga cream. Pero kung cheese, okay. Kahit gaano kadami. Ewan ko lang. Kung ano ba yung pinagkaiba ng cooking cream sa cheese. Hindi ko alam. Basta yun lang yung pagkakaalam ko na hindi pinapakain ng sobra ng cooking cream or butter. Ganon. At maglalagay lang ako ng konti lang. Yung bang parang, kasi medyo may kaalatan yan eh. Baka umalat lang siya kasi nilagyan ko rin ng konting asin yung ginisa ko kanina na gulay. At siyempre, mga tansya lang. Alam nyo naman, kung kayo ay nanonood ng aking mga cooking show, ay tansya lang naman talaga ako. Pero in fairness, alhamdulillah naman at hindi naman masyadong maalat. Pero minsan pumapalpak talaga. Pag masama yung pakiramdam ko ay yung panlasa ko rin ay nahihirapan din. So masama din yung panlasa ko. Kaya ayun, more cheese. Malinis ho yung kamay ko bago ko yung gawin ay siyempre nagugas muna tayo. Naubusan kasi ako ng gloves. Baka i-bash nyo ako. Pasensya na po. Hindi bumili yung aking amo. Kaya ayan. Sana magustuhan ng aking panganay at ni madam kasi kakain daw siya niyan. At siyempre itong oven namin ay kailangan mo muna siya painitin ng 10 to 20 minutes bago mo ilagay yung ibibik mo dyan. Ewan ko ba, sabi ng amo ko babae ay parang matagal daw mag-init. Ay totoo yun, matagal siya uminit talaga. Kaya ayun, inopen ko na siya at tatakpan ko muna ng puwel yung aking ibibik dyan para hindi naman lang awit. Pero wala naman kaming langaw. Optional lang. Nalalamang optional din. Pati langaw. Habang hinihintay ko mag-init pa yung oven ay titikman ko muna yung niluto kong sabaw. Sinabawang manok at gulay. At siyempre, ayun na nga mga kamarites. Okay na siya. Medyo mainit-init na siya kasi naka 30 minutes na yan. Matagal-tagal kasi pinuntahan ko pa yung mga alaga ko at binalikan ko na. So ayan, ilalagay ko na dyan sa aking mahiwagang oven. Napakaganda ng oven ka na. Puting-puti. Sana nga, akin na nga. Akin na yan kasi ako naman yung laging nandiyan sa kusina eh. At ayun na nga ang bilis ng process. Oh, di ba? Luto na siya. Ang bilis. Inatay ko muna kasi sobrang mainit na. Nag-init na nga ang oven. At ayun, medyo okay siya. Nagustuhan ko yung itsura niya at for sure ako magugustuhan to ng aking alaga. Ang ganda ng pagkalbik niya, no? Kaya lang, nung tinanggal, hindi ko siya tinanggal dyan, hinayaan ko na lang dyan. Nangyari sa kanya, golden brown din. Hindi ko lang naipakita. Oy, pa-cute pa ang kamarites niya. Really? You want kulo? How asma ay amal?
Kalas, Mako, kalas. Amal, she don't want to eat? She can have Marek. Okay. Hindi, you want eat kulo? Yes. Really? And whatever's left, I'm gonna have prasa. OMG. Talagang siningot talaga. Binalikan pa, wala nang laman, binalikan pa. Singot. Ay, nako. Yun na nga mga kamarites. Thank you for watching.